Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito may pag-uusapan tayo. Pero bago yan, bumati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta na po kayo? At syempre pa, yung mga kapatid natin, mga kasamahan natin, mga kababayan natin, mga boss natin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Narito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick. Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, ito yung inaabangan ng mga kapatid natin, mga kababayan natin dito sa ating programa. Ang shoutout mo, babasahin ko. Yan. Para hindi tayo magtagal, umpisahan na kagad natin. Ready na ba kayo? Pakinggan ninyo. Ito na, simulan na natin. Shoutout kapatid from lokal ng Eastwood, distrito ng Edmonton, Alberta, Canada. O, diba? Maraming salamat. Galing kay kapatid na Herme Suniki. Ito ba? Shoutout bro, idol. Ingat and God bless from Dio Vlog. Maraming salamat boss. Ito ba? Shoutout po bro, watching from UK, United Kingdom. Mula kay Lorna Tombok Alvarez. Shoutout po sa inyo dyan, mga kapatid. Maraming salamat po. Ito pa, from lokal ng Satua, Dubai. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. Galing kay kapatid na Joe Trupa. Ito pa, idol, pwede mo kong mailapit kay Labrador na hinahamon ko siya. Naku, delikado ito. Debate tungkol sa Biblia or duelo. Naku, nagagalit na ito. Kami, mano-mano o barilan anytime, anywhere. Please, nanggigil lang ako. Ibang klase manggigil ito. Galing kay Boss Joel Alonzo Senior. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat po. Ito pa. Hello po kapatid. Nakakaaliw manood sa inyo. Pa-shoutout po from lokal ng Maizan. Maraming salamat po. Galing kay kapatid na Lucy Batoto. Maraming salamat po. Ito pa. Shoutout po idol. I'm watching na. Galing kay Hazel Joy Jimeno. Ito pa. Shoutout po watching from Negros Occidental. Ang bumabati si Boss Bambi Sudayon. Maraming salamat po. Watching from Silang Cavite. Galing kay Boss Pakli Vlog. Maraming salamat boss. Ito pa. Magandang gabi po. Natatawa po ako sa napakahaba niyo pong pagbati. Pero okay lang po. Masaya yung background. Uy, maraming salamat po. Galing kay Yole Villano. Okay, maraming salamat po. Ito pa. Magandang gabi sa iyo, Brother Boss Rick. Magandang buhay. From kapatid na Robert Arevalo. Ito pa. Magandang gabi po, Boss Rick. Kamusta po? At kamusta sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo? Halina po tayo kay Boss Rick, 1,000,000. Yehey! Maraming salamat po. Ito galing kay Boy Diwa 66. Maraming salamat po. Ito pa, shout out po kay Ting Cantelier, lokal ng Paliparan 3, Dasmariñas, Cavite. Pagbati mula kay kapatid na Martin Cantelier. Shout out sa iyo, Boss Martin Cantelier. Ito pa, mga kapatid, pakisuportahan din po ang channel ng mga kapatid na vloggers. Kagaya nila, Munting Kalaman, The Wonder Philippines, Tinig ng Karunungan. Mabuhay po tayo mga kapatid. Panalangin natin tong tao na ito abusado. Yun lang. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi natin yun lang talaga muna. Kaya sabi ko sa inyo, pag paumanhinan nyo na po at hindi ko mababasa lahat ng mga pa-shoutout ninyo, pero huwag kayong mag-alala. Every time na may video tayo ilalabas, gagawin natin yung lahat ng ating makakaya. Nandito yan, nakasulat. Okay? Pero ganun pa man, ready na ba kayo? Bibigyan ko kayo ng idea kung ano itong panunuorin natin. Isang vlogger ito na hindi ko kilala na parang masama ang loob niya kay kapatid na Marcoleta. Kaya sabay-sabay natin panuorin at mamaya bigyan natin ng reaksyon. Okay? Ready na ba kayo? I-ready niyo ang sarili ninyo kasi baka mamaya ma-high blood kayo sa mga maririnig natin dito sa taong ito. Okay? Kaya kung ready na kayo, vlogger, hindi kita kilala, pasok! Basa ng totoong baho. Mas mapapahiya sa tingin ko ang mga nasa paligid ni Sara Duterte at ni Digong. Dahil ulitin ko totoong mga baho yan. Kasi ang kampo ni Digong, yung mga nasa paligid niya, yung mga alipores niyan, ang ginagawa, mag-iimbento ng kuno ay baho ni ganito. Yung mga tao bang tinuturing nilang kalaban. Imbento. At yun ang matatawag talagang paninira. So kung ito ay totoo, na sa tingin ko ay totoo, etong nakapost na ito sa isang page, abay mas malala pala ang baho na si Marcoleta. Diba? Naalala niyo po kung paanong naapektuhan or nagmalinis etong isang ito dahil nga kuno doon sa vlog ni Attorney Enzo Recto na may titulo na si Marcoleta ay nanloloko. Nanlilin lang ng mga kababayan natin. Nagsisinungaling ang ibig sabihin. Pero normal yan sa kanila. Katulad ng sinabi ko,
allergic na allergic ang mga nasa paligid ni Digong, ni Sara Duterte sa katotohanan. Takot na takot po sila sa ganyan. Dahil matagal na sila na nasanay sa kasinungalingan at dahil nga nabaliktad na rin ang kanilang kaisipan, akala nila yun na yung tama. Hindi na usapin ito kung may dunong ka, magaling ka, matalino ka. Hindi na eh. Kasi kahit yung mga taong katulad nga ni Marcoleta, napapansin nyo, diba? Kahit may dunong, may utak, pwede mo rin sabihin, ang tanga mo. Nagbobobobobohan ka para ma-impress yung idolo mo. Oh, kung totoo man itong balitang ito, baho nyo to, Marcoleta. Nang ibig sabihin, hindi naman ito maiimbento lang ng kung sino-sino eh. Ito po ay nakapost dito sa isang page. Tapos-usapan ngayon ang umano'y pagtatakip ni Congressman Marcoleta sa buhay ng kanyang panganay na anak. May masaklap dito eh. Ito po, first nominee ng Sagip Party List. Itong anak nga ni Marcoleta. Ayon sa mga aligasyon, may babae raw ito at hindi lang basta babae, kundi isang kabit na di umano ay sinusuportahan gamit ang pera ng bayan. Yun po yung masaklap. Oh, Mr. Marcoleta, malinis kayo? Sobrang linis niyo po? Kasi masama to, pero physically mukhang yung mga nilalait nyo, yung mga tinuturo nyo na marurumi at gumagawa ng kabulastugan sa ating bansa, mukhang mas madumi pa kayo eh sa mga gawin nyo. Oh, ayan, ginagamit daw ang pera ng taong bayan para tustusan yung babae na itong anak ni Marcoleta. Kung labasan lang kasi talaga ng baho, talo eh. Talo talaga itong mga nasa paligid ni Duterte at mga sumusuporta kay Sara. Diba? Talong-talo po kayo dyan. Dahil pawang katotohanan yung mga lumalabas na baho tungkol sa inyo. Tapos, yung mga iniimbentong baho nitong mga diehard, imbento nga. Nang ibig sabihin, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na kayo ang mapapahiya. Now, ayan, bawal yan daw sa batas. Labag sa batas yung ganitong patakaran nyo, yung ginagamit ang pera ng taong bayan. Akala mo talaga napakalinis, no? Ayaw daw sa mga ayuda, ayaw daw dun sa mga akap at kung ano-ano pa dahil gagamitin daw sa pangangampanya ng mga politiko. Oh, wow. Isang kasalanang mortal daw ito sa kanilang relihiyon na iglesia. O, ayan. Hindi ba nararapat lang na itakwil na at isuka na ng iglesia ang mga katulad ni Marcoleta? Dahil mukhang itong isang ito ang lakas din ng loob kasi nga naman may grupo siya na sinasandalan. Pag yang sinasandalan mo na yan ay ilaglag ka, tapos ang mga maliligayang araw mo, Mr. Marcoleta. Good luck! Napanood natin yung mga sinasabi nitong vlogger na ito. Pero ganun pa man, natural lang naman kasi ito. Pag ganitong nalalapit na yung halalan, alam naman nating lahat na si kapatid na Rodante Marcoleta tatakbo sa pagka-senador. At sigurado tayo dyan na panalong-panalo na ito. Sa performance pa lang, panalo na kami dyan. Pero, kagaya nitong tao na ito na hindi ko naman kilala, hindi ko alam ang pangalan nito bibigyan natin ng reaksyon yung kanyang mga sinabi. Hinahanapan nila. Ba napansin ninyo? Talagang hinahanapan nila ng butas si kapatid na Marcoleta. Pero wala silang makita. Wala silang makita ang butas. Wala silang makitang dumi kay kapatid na Marcoleta. Bagkus, doon sila nagko-concentrate sa anak niya. Anak niya daw. Kesyo kung ano-anong sinasabi nila, talagang idinidikit nila ang pangalan, yung anak niya, kay kung kapatid na Marcoleta. Kung ano yung ginagawa ng anak ni kapatid na Marcoleta na hindi naman natin alam, hindi natin sigurado kung totoo ngayon. Kaya kagaya ng sinabi niya, hindi rin siya sigurado. Kaya marites lang din ito. Kaya imamarites din natin itong tao na ito. Kasi kung may karapatan siyang magmarites, mas lalong may karapatan din tayong imarites siya. Kapatid natin yan sa pananampalataya. Buti sana kung ordinary politiko lang yan. Wala kami pakialam dyan. Pero ito kapatid na ito Kapatiran namin kasi ito. Kung alam mo lang. Ang matindi lang dito, may nabasa akong comment dyan sa kanyang nagpapanggap Iglesia ni Cristo daw siya. Kahit Iglesia ni Cristo siya, hindi niya ibuboto si kapatid na Marcoleta. Paano ka naging Iglesia ni Cristo, bro? Doon pa lang, panalo
talo na kami. Kasi hindi totoo yon. Maraming panggap sa panahon ngayon. Kabaliktaran sa mga tunay na legit na tunay pa na mga iglesia ni Cristo. Kasi dito, pagka sinasabi natin iglesia ni Cristo, pagdating sa halalan, ang tawag nila black voting. Sa atin hindi, pakikipagkaisa. Yun ang hindi nila naintindihan. Kaya huwag kayong magsasalita ng ganyan na hindi nyo naman pala alam ang ibig sabihin. Kasi wala kayo sa loob. Pare-pareho lang kayo, nasa labas kayo. Pero balikan natin si kapatid ni Marcoleta. Tama ba yung pinagsasabi nito? Halatang hearsay lang din eh, di ba? Napanood ninyo, narinig naman ninyo, napanood ninyo. Hearsay ang lahat ng kanyang sinasabi. Kaya sabi niya, ang baho. Kung susukatin natin yung kung titignan mo, si kapatid na Marcoleta, kumpara naman sa iyo, sino bang mabaho sa inyong dalawa? Mukhang mas mabaho ka pa nga tignan eh. Kaya wag mong sabihin na mabaho itong si kapatid na Marcoleta. Dapat magpabango ka muna bago mo sabihin niya mabaho. Nami-personal ka eh. Baka mamaya pipersonalin ka, masaktan ka. Ayan ang sinasabi natin dito. Wag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mo rin gawin sa'yo. Sana mapanood mo ito. O, gamitin mo rin itong video ko. Banatan mo rin ako. Gustong gusto ko yan. Nakita niyo naman sa pananalita pa lang. Di ba? Hindi tuwid ito. Hindi kagaya natin, tuwid na tuwid. Ito na naman yung sinasabi ko sa inyo. With that, pag narinig ninyo yung with that, alam na niyo ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta dito sa channel natin. At huwag kayong mag-alala sa mga shoutout ninyo. Mag-comment lang kayo dyan. Hanggat kaya natin gagawin natin yan. Maraming salamat sa panonood ninyo. At syempre, lagi natin sinasabi, kagaya ng sinasabi na, idagdag na natin ito. Mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong to.